Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang masasagap para sa mga Virgo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Babasahin ko sa inyo yung meaning para mas detalyado. Itong chance na card ang nagsasabi na meron kang desisyon na gustong gawin. At base sa card na ito ay ready ka na i-take yung chance. Pero dahil sa wise ka, ire-ready mo rin yung next plan mo. Kung hindi mo man magustuhan yung situation, meron ka ng pampalit. Itong water na card, ang ibig sabihin, may ilan sa inyo na mas nagiging emotional ka sa mga naririnig mo or nababalitaan. At katulad ng tubig, yung situation ay daraan sa buhay mo na kailangan mong makasabay, na kailangan ng pag-iingat. Yung bang maging ready ka sa alon na mangyayari sa buhay mo. Alamin naman natin ang angel number mo. Seven, 888. A sign from your angels to get your thoughts and intentions in order. May posibilidad na ang ilan sa inyo dahil sa natatangay ka ng emosyon, nagpapabago-bago yung decisions mo or pananaw. At para mabigyan mo ng tamang solusyon yung problems mo, ay suriin mo kung ano yung tingin mong nararapat para sa situation. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin ang ibang detalye. King of Wands, Ace of Pentacles, at Page of Swords, lahat naka-reverse. Sa totoo lang, itong mga cards na to kasi nga sa mystical cards, binibigyan ka ng chance. Kaya naka-reverse kasi nandun yung takot mo kung ano yung magiging resulta. Merong swerte sa buhay mo, pero kailangan mo munang magkaroon ng desisyon para alam ng universe kung ano yung kakulangan pa sa iyo at yun yung para maibigay. Merong person na merong problema pero siya yung punot dulo. Sa career o negosyo, merong opinion ang ibang tao sa iyo, pakinggan mo ito. Pero hindi ibig sabihin sila na yung magdidesisyon kung anong goal ang gusto mong tahakin. Ikaw pa rin yung charge sa sarili mong desisyon. Kailangan ng pagpaplano, pag-aksyon para wala kang mamimiss na oportunidad. Itong tatlong cards na ito ay pareho yung sinasabi sa career at negosyo na kailangan ng pag-aksyon sa mga pangarap mo na gawin mong makatotohanan. Huwag kang matakot sa failure, sa mga maling desisyon na gagawin mo kasi lahat naman tayo sumusugal at saka nagkakaroon ng failure sa buhay. Ang importante, tinatanggap mo ito at natututo ka. Para sa mga single, may potential person kang makikilala na mapaglaro, nakadalawang cards ka na.
hindi mo ito kailangan pang hinayangan kasi marami pang darating na relasyon sa buhay mo. Itong Ten of Wands ang nagsasabi na ang ilan sa inyo, mas inuuna mo yung kapakanan ng ibang tao, person mo, o kaya sarili mong pamilya. Kahit na meron ka mga personal na pangangailangan, inuuna mo yung responsibilidad sa kanila o sa person mo. Paalala ito ng card na ito na hindi ito makakabuti sa iyo at darating yung panahon na iisipin mo na bakit ito yung naging desisyon mo. Mas makakabuti na i-priority yung mga personal mong kailangan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay mahirap makarelasyon yung person mo. Nakatatlong cards na. Lalo na yung mga hindi mabuting behavior niya. Hindi kailangan ikaw yung mag-suffer sa mga maling desisyon niya or sa kung ano yung nakaraan niya. The Strength, Page of Cups, at the Moon. Base sa tatlong cards na ito ay nasusubukan yung katatagan mo. At kailangan mong isipin or ipakita yung totoong feelings mo sa situation. At saka ang ilan sa inyo lumalakas yung loob mo dahil sa loved ones mo or anak. At binibigyan ka ng advice ng mga cards na harapin mo yung kinakatakot mo. Kasi hindi naman siya ganun kasama katulad ng naiisip mo. Sa financial, nakatatlong cards ka na wag basta-basta magkaroon ng desisyon. Kasi may mga tao kang makikilala na magaling mambola. Pwedeng meron kang item na nabili or kaya ininvest pero hindi ganun kabuti or kaganda yung nakita mo na resulta. Mag-ingat kasi kahit na magreklamo ka dun sa person, meron pa rin siyang sasabihin na maganda na mapapaniwala ka. Kasi sinasadya ng person na ito na lokohin ka sa financial. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na yung potential person ay mas bata kaysa sa iyo. At dahil sa mas mature ka, makikita mo na may mga behavior siya na hindi niya makontrol. Pero mapagsasabihan mo naman siya at makikinig siya sa iyo. Para sa ilang single, alamin mo kung ano yung intensyon ng person at saka alamin mo din kung ano yung mga nangyari sa kanya sa nakaraan. Kasi meron siyang situation na hindi ikukwento sa iyo. Dahil sa tingin niya hindi naman na importante pero maapektuhan ka kapag nalaman mo. Kaya mas makakabuti na maging open yung communication nyo ng potential person na para mas makilala nyo yung isa't isa. Itong Queen of Cups naman ang nagpapaalala sa iyo na kung ano man yung mga pinagdaraanan mong sitwasyon sa buhay mo, hindi ito yung hadlang para hindi ka maging matagumpay. Diba nasabi ko nga sa naunang cards na matagumpay ka naman eh. Pero, kaya nagkakaroon ng delay dahil na rin sa kaisipan mo. Or takot, yung bang nasusobrahan. Kaya magtiwala ka sa sarili mo, lakasan mo yung loob mo. Marami ka pang kailangan matutunan sa buhay mo na kailangan mong pagdaanan. Yung mga paghihirap na mararanasan mo ay may mga magandang kapalit. At para sa ilan na nasa relationship, ang advice ng cards ay may mga issue na hindi kayo napag-uusapan ng person mo na kailangan nyo nang harapin para magtagal ang relasyon nyo. Nine of Cups,
Ten of Cups at King of Cups. Paganda ng paganda yung mga cards mo na worth it yung mga sacrifices mo. Magkakaroon ng katuparan yung pangarap mo. At saka magkakaroon na rin ng pahinga. Yung mababalanse mo na yung sitwasyon mo sa buhay, sa sarili, sa family, at sa person mo. Sa kalusugan, very positive yung mga cards na napapangalagaan mo yung kalusugan mo. Merong family or couple na sa hirap man or ginhawa, meron mang sakit or healthy ka man, magkasama kayo ng person mo or ng family. Kumbaga, sinusuportahan ka or dinadamayan. Kaya kahit na ang ilan sa inyo meron kang sakit, nagiging positibo yung pananaw mo. Para sa ilang single, nakadalawang cards na merong person na nagugustuhan ka na pareho kayong emotionally mature. Magkakaroon kayo ng long-term na relasyon ng potential person na ito. Para naman sa mga nasa relationship, magkakaroon ka ng healthy na relasyon. Ikaw at ang person mo ay mas magiging focus na sa family. Pwedeng ang ilan magpakasal na o kaya magsama na. At pareho niyong sisikapin na maging mabuting imahe sa isa't isa. At ito yung time na yung relasyon nyo ng person mo ay mas magiging payapa at masaya. Magkakaroon kayo ng malaking pamilya. Ang ilan sa inyo nagkaroon ng mahirap na relasyon pero may mga taong susuporta sa iyo. Na para yung problema mo ay magkaroon na ng kasagutan or hindi na to lumaki pa. Itong dasan naman ang nagsasabi na marami kang matatanggap or maraming darating na oportunidad sa buhay mo. Naka-4 na cards ka na. At yung mga naranasan mo sa nakaraan ay magagamit mo. Magkakaroon na rin ng balanse at saka klarong desisyon sa buhay mo. At saka nag-uumapaw yung option na para matugunan yung kailangan mo na suporta or kailangan sa situation. Magmumula ito sa loved ones mo at sa universe. Hindi rin masama na mag-try ka ng mga bagong experience. At ang paalala ng card ay kailangan alam mo na yung oportunidad ay yung akma sa iyo. At magandang chance din ito na para maipakita mo yung kakayahan mo at saka abilidad. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Leo, Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, at Libra. May posibilidad na hanggang sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. C, W, S, Z, H, P, O, U.